siyang kilalanin. Sino po siya? At may isang claim ang ating Panginoon po dito. Last week pinag-aralan natin, Jesus is the light. Siya ang liwanag. No, nagbibigay liwanag sa atin sa mundong ito. Pinag-aralan po natin yan sa 1 John chapter 1. Ngayon naman po, another chapter po ng pagkakilala po natin sa ating Panginoon. Alam niyo po, sinabi ko sa inyo kanina, importante natin kilalanin ang ating Panginoon. Kasi ito po yung claim ng ating Panginoon. Sa John chapter 14, verse 6, ito yung sabi ng Panginoon. Ito yung claim niya. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Napakabigat ng kanyang claim. Ako yung daan, ako yung katotohanan, at ako yung buhay. Sabi ng Panginoon yan. Walang ibang paraan para lumapit ka sa Diyos, para malaman yung katotohanan, at kundi sa Kanya lang. Yan ang kanyang claim. Ano po? Marami tayong naiisip, o kahit ng unang panahon pa na, paano kaya makakalapit sa Diyos? Diba? Paano kaya makakadalangin sa Panginoon? Diyos, Ama. Paano kaya maliligtas? Diba? Napakaraming tanong ngayon na marami din tayong ginawang mga paraan kung paano makalapit sa Diyos, kung paano maging ligtas ang ating kaluluwa. Maraming sinubukang paraan. Ngunit ang Panginoong Kristo, ito yung kanyang claim. I am the way, the only way. Walang ibang daan. Okay? Kahit yung dating daan, ito na yun. Ito yung daan na yan. Siya din yung katotohanan at sa kanyang buhay. Kaya question, kung hindi mo kilala ang Panginoong Jesus, hindi mo alam yung kanyang iniuutos, pinapagawa, nasisiyahan ba siya sa buhay mo, ginagawa mo? Question, kung hindi mo kilala ang Panginoong Jesus, paano ang iyong eternal life? Kaya napaka-importante bilang isang mananampalataya, bilang isang individual na magsusuko ka ng buhay sa Panginoon. At ito pa isang tanong, paano mo isusuko ang iyong buhay? Ipagkakatiwala ang iyong buhay sa isang persona na hindi mo kilala. Napaka-imposible. Diba? Lahat ng desisyon na gagawin mo, tatawag ka sa Kanya. Teka lang, tama ba yung aking gagawin? Di ba? Walang pinagkaibigan sa isang relasyon, mag-asawa, o mag-boyfriend, lalo na mag-boyfriend, girlfriend. Di ba? Laging tinatanong, magugustuhan kaya niya ang gagawin ko? Ano kaya yung gusto niya? Regalo. Di ba? Pagka sumablay ka, manglalaki, yari ka. Away yan. Di ba? Magiging dahilan ng pag-aaway o kaya pag-iwalay. Lalo na sa ating Panginoon. Kung hindi mo kilala ang ating Panginoon, anong mangyayari sa ating eternity? Kaya napaka-importante ng ating pong pag-aaral ngayong month na to, I believe hanggang May, na ating pag-aaral ay tungkol sa katangian kung sino ba talaga ang ating Panginoong Jesus. Okay? So bago po natin simulan ng ating pag-aaral, pero isang case, no? Isang abogado, si Clarence Darrow, no? Yung case niya kay Leopold tsaka Loeb, no? Para sa isang murder case, tinawag itong case of the century. No? Noong 1924, sa Chicago, Illinois, ito pong dalawa, si Leopold at saka si Loeb, ay nagkaroon ng isang matinding kaso. Dinukot nila ang isang bata, no, pinatay. No? Dahil ito pong dalawa ay mayaman, may influensya, okay, sikat sa kanilang university. Dahil sa kanilang maling kaisipan, dahil sa kanilang pagkakilala sa kanyang sarili, nagkaroon sila ng kaisipan na yung morally, ay marahil ay hindi ako sa ako. Kaya ang ginawa nila, to challenge themselves, dumukot sila ng isang bata at pinatay. At akala nila ay yung morally damage ay hindi sila masasakop nito. Hindi sila mapaparusahan dahil napaka-wealthy at well-known ng kanilang pamilya at silang dalawa sa university.
Okay? Ang iniisip nila is gumawa ng krimen na tinatawag nila o tatawagin nilang perfect crime. Okay? Kaya lang, dahil sa kabataan itong dalawa, 18 years old at 19 years old, ginawa nilang pagpatay, nag-iwan sila ng ebidensya. Yung eyeglasses ng isa ay very unique, na alam ng tao na kanila lamang doon sa university, naiwanan nila doon sa tabi ng bangkay. No? At yun nga, sa investigation, nahuli at nalaman nila na silang dalawa ang pumatay. So, at nagalit ang mga tao. Ngunit, doon sa case na to, hindi na tumanggi yung dalawa kasi napaka-overwhelming ng evidence. Okay? So, they found guilty. Kung may social media that time, marahil ay binash na sila. Pero alam ng tao doon sa Chicago, na guilty sila. At alam niyo po, ang pagkatawag sa kanila, ang pinaka-capital offense, punishment, sa ganung kaso ay death penalty. Okay? Death penalty. So, napaka-tindi ng pagkatawag ng mga tao. Ayun ang sigaw ng mga tao, justisya, death penalty. Okay? Patayin din yung mga yan. Okay? Kaya ang ginawa po nila, dahil napaka-mayamang at may influensya po itong mga to, no, nag-hire sila ng isang magaling na abogado that time. Itong si Attorney Clarence Darrow. Okay? Ito pong si Attorney Clarence Darrow ay against death penalty punishment. Lahat ng mga cases po niya na pinagtatanggol ay para maibaba yung sistensya. Ngunit napakalakas ng pagkatawag ng mga tao. Yung parang yung tawag ng Panginoong Kristo, no? Itawag sa krus. So marahil gano'n. Okay? Yung pagkatawag, no. Death penalty. Justice will be served. No? Yung pagkatawag. Ang nakakamanga kay Clarence Darrow, doon sa trial, sabi niya, I found my client guilty. Oh, grabe. Hindi mo nila ako pinagtatulog. Grabe. Guilty agad. So, hindi niya na pinagtanggol. Pero sabi niya, tinanong siya kung bakit gano'n ang kanyang sinabi. Sabi niya, dadalhin pa kasi ko ito sa korte, pagkakaroon ng trial. Dahil sa emosyon ng tao sa Chicago at sa balitang ito, tiyak, death penalty ang ihahalong dito. At aaminin ko, itong dalawa na kliyente ko ay guilty. Sila talaga ang pumatay. Umamin din. Hindi na nila pinagtanggol ang kanilang sarili. Aminado sila na sila talaga yung pumatay. So ang ginawa niya, okay, para dalhin ko sa korte, para itong kasong ito ay litisin. So imbis na sa korte, isang judge na lang kanya tinawag at nagkaroon siya ng 12-hour na in 3 days na speech. Doon niya pinagtanggol. At alam niyo ang kasong ito, sabi niya, no, hindi siya nakipag-argue na innocent itong kanyang kliyente. He argued they were mentally diseased, product of their environment, and immature children influenced by wrong philosophies. Kasi ang philosophies nila, mayaman kami, so, gagawa kami ng perfect crime, so, na hindi mahuhuli, hindi masusol, and yet sila ay nahuli dahil sa pagkakamali nila. So, 12-hour speech, pinagtatanggol niya ito, no, ito yung nangyari. So, tapos, mali talaga yung death penalty. Hatulan ba natin itong mga to ng death penalty dahil sa kanilang ginawa? No? Ayun pa yung pinaka-verdict. No? At alam niyo po, yung judge, na nung hiniti sa kaso, naantig dun sa kanyang speech na yon, at tinatulan pa rin guilty. Pero, life sentence, hindi na death penalty. No? At yung pong kasong ito ay tinawag na case of the century. Okay. Napakadami pa ng detalyeng ito, pero ang isang nakakamangha po doon, may isang tao, no, na tumayo dun sa magkaibigang ito, well,
para ipagtanggol ang kanilang kaso. At iminati sila na guilty, and yet, naibaba sa life sentence. Alam niyo po, sa ating kaso, against sa ating Panginoon, talaga po tayo ay guilty. Hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang penalty po sa atin, according sa Bible, ay kamatayan. Pero dahil may isang nagtanggol po sa atin, yung ating kaso ay napawalang sala. Ang title po ng ating pag-uusapan, The God Who is Our Advocate. Mamaya, alamin po natin in details ang salitang advocate. Ang Panginoong Kristo, na siyang ating pong Diyos, siya po ang ating advocate. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Kami pong ngayong umaga ay humihingi ng tulong sa inyo, humihingi ng kaalaman. Tunay na napaka-importante na aming pong pag-aaralan kung sino ang aming Panginoong Kristo. He is our advocate. Tulungan mo kami sa pag-aaral ito, maintindihan ito ay sa puso, Panginoon, magkaroon kami ng pagpapakumbaba ang aming puso. Tanggapin ang inyong salita. Tulungan mo, Panginoon, na baguhin ang aming pong perspective, ang aming pong kaalaman, upang sa ganun, Panginoon, mapalitan ito ng pagpupuri, pagpapasalamat at pagsamba sa aming Panginoong Diyos. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so ating pong pag-aaralan ay makikita po sa 1 John chapter 2, verses 1 to 6. Continuation to ng ating pag-aaral. Last week, pinag-aaralan natin that Jesus is the light sa chapter 1. Okay? So, ating pong basahin. Okay, nakalagay po dito. 1 John chapter 2, verse 1. Okay? Sabi dito, my dear children, I write this to you so that you will not sin. So, ito po na tayo dyan. Okay? My dear children, ang chapter po ito, ang book of 1 John, ay address sa Christian. Okay? Sinulat niya ito para sa mga Kristiyano. Okay, ang sabi niya, I write this to you. Sinulat ko ito, itong book of John, ito, 1 John, so that you will not sin. Okay, tigil po muna tayo dyan. Verse 1a, yung sinasabi. So makikita po natin dito, alam niyo po, ang goal po ng bawat isa sa atin, ng mga mananampalataya, kapag tinanggap niyo ang Panginoong Kristo, okay? Kapag kinumit niyo ang inyong buhay sa Panginoon, ang goal po ng bawat isa sa atin, ng mananampalataya, is to live a life that avoid sin. Consistent po ang Bible. Sa Old Testament up to New Testament, ang sinasabi po doon, be holy for I am holy. Old Testament po yun. Kinote din po yan sa New Testament, be holy for I am holy. Consistent ang Bible. And then sa 1 John, last part na po ito ng Bible, okay? Sinasabi pa rin, to avoid sin. I write this to you so that you will not sin. Okay, paano mangyayari yan? Kaya po, alam niyo, yung panahon po ni John, Apostle John, sumulat pong ito, marami pong bulaang propeta, false prophet. Sinisira yung pananampalataya o kaisipan ng mga mananampalataya. May mga contradict sa mga katuruan. Okay? Kaya ito sa Apostle John, sumulat ito. Okay, para hindi kayo magkasala. Okay? So to avoid sin, alam niyo, napakaganda po ng ating programa. So, di ba, kada unang taon, unang buwan ng taon, pagsisimula ng taon, isa sa programa natin, laging ini-encourage tayo ni Pastor Eleno na magbasa ng Bible. Start ulit from Genesis. And hopefully, no, kung magiging consistent tayo, matatapos natin hanggang Revelation sa mga December, November, December. Alam niyo ang purpose po noon? Una, para makilala ang Panginoon, ano yung ugali ng Diyos, ano yung gusto ng Diyos, so, at ano yung mga pinapagawa niya sa atin para magawa. To avoid sin. Marahil meron tayong mga kaisipan, mga dating mga natutunan na parang hindi naman to kasalanan, parang hindi naman to makakasakit sa Panginoon. Doon natin po ito malalaman. Kaya nga doon sa Psalms ni David, sabi na, Thy word have I hidden my heart that I might not sin against thee. So consistent ang Bible. Ano po? Para maiwasan natin yung pagkakasala, magawa natin ang kalooban ng Diyos, basahin ang Biblia.
Ano po? Pero nakakatuwa po dito. Ano po? Ito yung purpose pala. To encourage Christian to live holy and obedient life. Okay? Kung ikaw isang Kristyano, mananampalataya, that book will encourage us to live a holy and obedient life. Mahirap ba? Madali. Diba? Sa tulong ng Panginoon, magagawa po natin. Okay? Follow God's command, avoid action that go against God's will. Okay? Live in the light rather than in the wrongdoing. That's the purpose of 1 John chapter 2. Okay? The whole book or the Bible itself. Okay? So, I'll encourage sa atin, kaya napakaganda ng ating pong programa na magbasa ng Biblia. 1 John 5, chapter 5, verse 18. Same book. Okay? We know that anyone born of God does not continue to sin. Okay? So that's the goal. Magkakasala tayo, pero hindi tayo magpapatuloy sa pagkakasala. Kaya sinulat ko itong libro niyan. Ang maganda po dito, no? Let's continue chapter 2, verse 1. O, yung first part, sabi dito, but if anyone does sin, hindi sinasabi ng book na to na hindi tayo magkakasala. Okay? Sa Biblia, consistent from Old Testament, lahat, kahit mga propeta, nagkakasala sa Panginoon. Kahit si Moses, di ba? Nainis ang Diyos sa kanya. Nung may pinapagawa ang Diyos sa kanya, ay hindi nagawa ni Moses. Kaya alam mo, ang verdict sa kanya, ikaw, leader ka, hindi ka makakapunta. Grabe naman ako sa Lord. Grabe ko naman. Ako nagpakahirap. Diba? Tapos pagod na pagod ako, tapos ako hindi makakapunta dahil sa isang kasalanan. Ano po? So, ganun kabanal ang Diyos. At nais niya, all of us, including me, na hindi magkasala. Pero, if anybody does sin, kung tayo magkasala, ito yung encouragement sa atin. We have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. So ito po ang maganda po sa buhay Kristiyano. Okay? Nais ng Diyos na hindi tayo magkasala. Pero, pag tayo nagkasala, andiyan ang ating Panginoong Kristo, advocate. Sa advocate, alam niyo po, tingnan ko, ano kaya ang ibig sabihin talaga ng advocate? Kasi sa Tagalog, advocacy. Iniisip ko ito yung mga tao sa politiko, ano yung advocacy mo? Diba? Ako'y para sa environment, yun pala, para mga foundation. Pero tingnan natin ito ng malalim. Alam niyo po, so, tatlong katotohanan ng ating pong alamin. Okay? Jesus is our advocate when we fail. Kapag tayo nagkasala. Okay? So, yan ang muna natin pong titingnan. So, yung salitang advocate, ay ginagamit yan, Greek word, katumbas po yan ay parakletos. Okay? Ayun po yung salitang advocate. An ancient word, no? Nang ibig sabihin po yan, two words. Para, meaning beside or alongside. Katabi. Okay? Yung kaleo, yung kletos, from the word kaleo, to call. To call, beside, alongside. Okay? Ayan po yung literal word meaning. So, literal means someone called to stand beside you to help. Tatawag ng isa para maging kasama mo at ipagtanggol ka. That's parakletos. Okay? In ancient times, ginagamit yan parang sa legal attorney. Yan. So, someone who depends, help, and represent another, like a legal defender or intercessor. Kaya kanina, tinignan po natin yung ating example. Yung isang attorney, hopeless yung dalawang bata. Merong isang nagtanggol sa kanila. Okay, para mapababa yung kaso. So sa atin, guilty ang verdict sa atin ng Diyos Ama, we need someone to stand beside us para may pagtanggol tayo. Okay? So, that's advocate. At sa ating binasa kanina, Jesus Christ is our advocate. Okay. Ngayon, hindi lang siya yung advocate. Siya ay, sabi ng Bible, Jesus Christ, the
righteous one. Alam niyo po, hindi pwedeng tumayo na isang abogado sa isang legal cases kung hindi ka karapat-dapat na tumayo as abogado. Hindi ka lang nag-aral. Dapat ikaw ay makapasa sa board exam. Okay? Tapos may process pa yan bago ka talaga maging isang legal na abogado na tatayo as a defense lawyer sa isang individual. Okay? Dito po, sinabi ng Biblia, sa verse 1 pa din, Jesus Christ, our advocate, and He is the righteous one. Anong ibig sabihin ng righteous one? Perfectly just, morally pure. Kasi alam niyo po, hindi basta-basta yung ating kaso. Tayo po ay nagkasala. At kung babasahin talaga natin ang Biblia, napakatindi ng holiness ng Diyos. Hindi pwedeng makita ng tao ang Diyos. Kasi once na nangyari yun, mamamatay. May mga cases sa Biblia na nag-request ang mga alagad niya na, Lord, makita mo naman ang mukha ko. Pero sabi niya, hindi pwede kasi mamamatay ka. Pinagbigyan si Moses. Kaya lang, sabi niya, teka lang, dito ka, papakita ko lang sa iyo yung likod, dadaan ako sa iyo. So, pero likod lang papakita ko. Kasi hindi ko talaga ako pwede makita kasi mamamatay ka. At kung sabi ng Biblia, wala bang nakakita sa Diyos at nabuhay. Kasi ganun kabalal ang Diyos. So sa atin, ang case natin, nagkasala tayo at hindi nakaabot sa pamatayan ng Diyos. So hindi tayo pwedeng marap sa Kanya. So there must be someone who is a righteous one na maging advocate, parakletos, upang ipagtanggol tayo sa Diyos. Okay? At dapat righteous, perfectly and morally. Ang ating Panginoon, sa 1 Peter chapter 2, verse 22, He committed no sin. Napakarami pang mga verses sa Bible na nagpapatunay ng Diyos, ang ating Panginoon sa Kristo, ay walang kasalanan. He is righteous. Okay? Next, He is qualified to represent us before God. Why? He committed no sin. He is righteous. Okay? At yun isa sa mga qualification. He can be our advocate before the Father when believers sin. Okay. Gusto kong tingnan po natin ito. Sa Old Testament, nung tinawag ng Diyos ang mga Israelites para maging anak niya. Okay? Pero, alam naman natin ng istorya, napakakulit, napakamatitigas ng ulo talaga ng mga Israelites. Okay? Lagi sila nagkakasala. At yung matindi pang kasalanan, yung sumasamba sila sa Diyos-Diyosan, hindi nagtitiwala sa Diyos. Parang din nila silang nagkakasala. So, ang ginawa ng Diyos, kailangan itong mga tao nito ipatawarin. Diba? Pinili niya eh. May instances pa nga sa Biblia na, patayin ko na kaya lang lahat na to. Kaya lang sabi ng isang propeta, Lord, sabi ng Moises, Lord, pag pinatay niyo yan, maging kaya yung pangalan, dinala niyo lang pala dito, tapos papatayin. Hindi sana, hindi niyo na lang tinanggal or inalis sa Egypt. So, tinanggal niyo lang sila, pinalis niya, tapos papatayin nito. Parang Lord, huwag ganun. Diba? Pero talagang makasalanan. Gusto ng Diyos, patayin na talaga itong mga to. So, ang ginawa nila, ito yung templo dati nila. Tawag dito ay tent. Ang laman po ng tent na to, ito yung kanilang physical na sambahan sa Diyos. Okay? Para mapatawad ang kanilang kasalanan. So, ito po yung hati ng loob ng temple. Okay? Holies of Holies, holy place, outer courtyard. Diyan po sa labas, diyan sila yung nagsusunog ng mga alay sa Panginoon. Okay? And then once a year, yung high priest na itinalaga, walang kasalanan, physically maglilinis sa kanilang physical, okay, maliligo, tapos magsasacrifice din siya para maging malinis siya sa harapan ng Panginoon. Papasok po siya dito, at mananalangin sa Panginoon para ihingi ng tawad ang buong bansa ng Israel. Okay? Ngayon, pag tinanggap ng Diyos ang kanilang paghingi ng tawad at mga sacrifices, yung usok pataas. Okay? Kapag hindi pinatawad at hindi karapat-dapat yung nagpunta, may kasalanan, may mga policies na hindi nasunod, yung pumasok po dito, mamamatay yung high priest. Kaya,
Ang problema nun, ako, bawal pumasok dito, paano pagka namatay? So, paano kukunin yun? Kasi pagka pumasok ka yan, bigla ka din mamamatay. No? So, ang ginawa nila, naglagay sila ng tali dun sa tapos bell, para pag nagbe-bell pa yun, ibig sabihin, gumagalaw. Pero pag hindi na nagbe-bell, ako, 3 oras na. Ayan, hihilahin na nila yun, namatay. Ibig sabihin, hindi naging dapat yung high priest para maging pamagitan sa Diyos Ama. Hindi na patawad ang aming kasalanan. So, kailangan talaga yung high priest or someone na papasok po doon ay malinis, righteous. May mga certain rules na kailangan sundin. Ganun kahigpit ang kabanalan ng Diyos. So, ayun ang malaking problema. Yung iaalay pati ay hindi basta-basta iaalay. Okay? Kung chicken yan, ay talagang chicken na hindi yung mamahalin. Diba? Parang San Miguel. So, anyone, blameless. Okay? Yung iaalay para tanggapin ng Diyos. Kapag hindi mo nasunod yun, wala, bali-wala. Okay? So, ganun ang kabanal ng Diyos. Tingnan natin muna yung mga responsibility ng high priest. Okay? Para makita natin. Represent the people before God. Okay? Yung high priest ay acted as mediator between God and Israel. Okay? He brought sacrifices and offering to God on behalf of the people. Okay? Ito yung kanilang ginagawa. Nananalangin sila to intercede sa nation, sa bansa, sa Panginoon. Hihingi ng tawad. Okay? Kasi kapag patuloy na nagkakasala ang bansang Israel that time, natatalo sila sa gera. Kaya ang daming gustong sumakop sa kanila. Okay? So, kailangan talaga nila na mag-i-intercede. Okay? They perform sacrifices for sin. Okay? Offering sacrifices to atone for sin. Okay? Burn offerings, sin offerings, guilt offerings. So, napakarami. Okay, high priest, ang dami mong trabaho. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. They enter the most holy place on the Day of Atonement. Merong araw po yan. Okay? Offered blood for his own sins. Offered blood for the sins of the people. Okay? So, yun po yung ginagawa. Alam niyo po, sa ating pag-aaralan, no? So, makikita po natin ng ating Panginoong Jesus, siya yung pumapagitna po sa atin. Advocate sa Diyos Ama. Isa sa dapat po natin pasalamatan na sa ating ginagawang kasalanan, maaari tayong lumapit sa Diyos. To someone na pumagitna po sa atin at hihingi yung ating patawaran sa ating kasalanan. Isa pong magandang makikita po natin dito, no? Instead of hiding from God after sin, confess and come back to Him. Alam niyo po, siguro ito yung problema siguro. Ako, ito yung nakikita kong problema. Every time na may nagagawa akong kasalanan sa Panginoon, ang initial reaction ko, anong pong kasalanan ko sa Panginoon, ako ay feeling ko mababawasan yung kapangyarihan ng aking pong panalangin. Okay? So, hindi ako mag-pray. Why? Kasi, hindi ako pakikinggan ng Diyos kasi nga may kasalanan ako. Pangalawa, ako'y tatahimik, hindi gagawa sa Panginoon, hindi maglilingkod sa Panginoon, dahil feeling ko ako ay makasalanan, hindi ako karapat-dapat sa Kanya. Okay? Akin pong nakakalimutan na mayroong Panginoon sa Kristo na pwede kong panalangin at humingi ng tawad. At nalalaman that God, that our Lord Jesus Christ, is our advocate at our defense lawyer. No, para pag harap niya sa Diyos Ama, no, ay mapapatawad tayo because He is the righteous one. Okay. So, sa atin po, ang bilang application po, that He is our advocate. Kapag tayo nagkakasala. Of course, the goal is, wala na naman. Ang goal ay, hindi magkasala. Okay? Pero just in case, yan, na tayo ay magkasala sa Panginoon, 1 John 1:9, so, if we confess our sins, He is faithful and just to
forgive our sins. Lumapit tayo sa Panginoon. Tayo ay patatawarin. Patatawarin. Okay? He died on the cross. Alam natin yung sakripisyo ng Panginoon. Kung paano naging ganun ang kalagayan niya at maging karapat-dapat to intercede us, to be our advocate sa Diyos Ama. Okay? So every time na tayo magkakasala, okay, hanggat maaari to live a holy life. Okay? Pero just in case, sabi nga ng verse 1, just in case ikaw ay magkasala, tandaan po natin, meron tayong Panginoong Jesus. Kaya alam niyo po, isa pa rin sa pwedeng lesson na makikita po natin, maaaring maging judgmental tayo sa mga tao na ito mga makasalanan. Pero hindi natin alam ang kanilang nasa puso. Kung sa palagay natin, ang kasalanan ng isang tao, hindi natin kayang patawarin. Pero sa Diyos, maaari siyang mapatawad. Maaari siyang maging malinis if they confess their sins sa ating Panginoong Kristo. And He is our advocate para ihingi ng tawad sa Diyos Ama at sila ay mapatawad. Okay? So, somehow, if we are judgmental in pag-iisip sa mga tao, so, ito po yung mali. Kasi, Jesus Christ is our advocate. Hindi lang tayo. Ang sabi doon, to all nations. Okay? So, pangalawa, Jesus is our advocate who paid the price. Kasi makikita po natin yan sa verse na ating binasa. Okay, yung atonement, doon sa verse na ating, sa verse 1 pa din, may makikita natin dyan. Jesus, yung atonement, ibig sabihin ng atonement, sa Greek word yung kaphar, ibig sabihin is to cover, to cleanse, to remove the guilt. Okay? To cover yung ating kasalanan. To cleanse, linisin. To remove yung guilt, tanggalin. So lesson po dito, atonement. Ang Panginoong Kristo, nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo, nung sinabi niya, it is finished, ito na yung kabayaran. Kaya alam niyo po, anumang kasalanan ng ating ginawa, sabi po dito, atonement ang ating Panginoong Kristo, tinatanggal niya yung guilt feeling. Okay? So kung ikaw ay murderer, ano ba? Makasalanan. Humingi ka ng tawad sa Panginoon, nakilala mo siya, no? Ito ang kanya magagawa, atonement for our sins, yung guilt feeling, matatanggal na to. Magiging malinis ka. Kaya huwag niyong isipin na kawawa naman ako. Ay, para sa mga badalan, ako'y makasalanan. No, pantay-pantay lang po tayo lahat dito. Tayo ay nagkakasala sa Panginoon. Kung ang tingin ng tao ay mas malalim yung kasalanan mo, mas mabigat ang kasalanan mo, humingi ka ng tawad sa ating Panginoong Kristo. Yung guilt feeling, no, is matatanggal niya. Kasi alam niyo po, yun yung ginagamit ng kaaway natin eh. No? Makasalanan ka, hindi ka magbabago, sobrang yung ginawa mo, hindi ka kaya patawarin ng Diyos. So, ano mangyayari sa iyo? Ano mangyayari sa atin kung gano'n, ang feeling natin? Lalayo tayo sa Diyos. Aalis tayo sa fellowship. Okay? Tapos, feeling mo rin, diring-diri ka sa sarili mo, hindi ka na kaya patawarin. Tapos feeling mo, ginajudge ka na ng mga kapatiran mo. No. Pag humingi tayo ng patawaran sa Panginoon, He has the power to cover, to cleanse, and to remove yung guilt. Okay? So, provided na nag-confess ka ng sin, because He is just forgive our sins. Okay? Laro po tayo doon. Okay? So yung atonement, sin is covered or removed to a person can be accepted by God again. Okay? So ayun po yung atonement, nag-sacrifice. Kung sinabi po ng ating Panginoong Jesus ito, when Jesus said, therefore, had received the vinegar, ito yung nasa cross na siya, He said, it is finished. Tapos na. And He bowed His head and gave up the ghost. Alam niyo ba ang nangyari na pagkatapos po niyan? Yung pinakita kong tabernacle that time, dun sa New Testament na, yung ganitong tela, pero ang tawag doon? Yung kurtina na nag-ahapi sa Holies of Holies para humingi ng kapatawaran, doon sa pumapasok yung high priest, ito yung nasira. No, ibig sabihin po nun, wala na nun. Kasi ang Panginoong Kristo na, tumatay yung atonement. No? It is finished. Mabibigyan na ng kapatawaran ang kasalanan.
ng sanlibutan. Provided, nahihingi ka nga ng tawad sa Kanya. Ikaalala mo siya. Okay? Ito yung sinasabi ng Biblia. Yung guilt mo, wala na yun. Kaya nga, may isang kanta no, na bago ng lahat, buhay ko'y nag-iba, nang tanggapin ko si Kristo. Ayun yun ba? So, isang magandang kanta din yun na nagpapatunay na bago na ang lahat. No? Kung ikaw'y dating magnanakaw, hindi ka na magnanakaw. No? Yung kaparusahan mo yun, kasi may tumayo ng advocate, no? Atonement, para kabayaran dun sa kasalanan mo. So, huwag ka lang mag-get nun. Pero, yung kaaway natin, ang Diablo, iniinsi sa iyong isipan, nanakaw ka, makasalanan ka, hindi ka karapat dapat. Hindi. Hindi ka tatanggapin ng Diyos, hindi ka bagay sa fellowship niya para sa mga banal yan. Di ba yun yung mga kaisipan na nakakuha natin? That's why, some person ay ayaw nang bumalik sa church. Kasi feeling niya, pagka nagkasala siya, hindi na siya tatanggapin. Kaya di ba may mga mananampalataya na umalis sa fellowship, umabalik sa dati. Kasi nga, ang feeling niya, hindi mapapatawad yung kasalanan. No, yung environment na, uy, grabe yung ginawa mo. Tapos ang kapal ng mukha mo na para bumalik. No, wala na yung ganong kaisipan. So tanggalin na po natin. Why? Because Jesus is our advocate. Okay? So He is our defense lawyer. So, na-share atonement, magtatanggal ng guilt na yon. Okay? Kasi ito yung sinabi niya, it is finished. Okay? So, telestai, ibig sabihin nun, completed, accomplished, paid in full. Hindi installment. Hindi kalahati ang tinanggal. Kaya, alam niyo, yung kaisipan ng ibang mga tao na para mapatawad yung kasalanan, di ba, nung palawa ng January 15, anong meron nun sa Manila? Black Nazarene, di ba, nagpapakahirap. Kung i-interview yung mga tao, ang sinasabi nila, para mapatawad yung kasalanan ko, kailangan ko talagang mahawakan yung, yung Black Nazarene, kahit gano'ng kahirap. Yung mga namamatay na nga eh. Pero bakit patuloy pa rin? 30 years ko lang itong ginagawa. Mahawakan ko lang yung lupit. Tapos makapunas ako doon. Kahit anong gagawin. Pero hindi nila naiintindihan kung sinabi, it is finished, telestai, complete na yon, accomplished na yon, paid in full. Okay? Walang installment. Gano'n man kalalim, kabigat yung kasalanan natin, kaya yung patawarin ng Diyos. Kaya yung guilt feeling, sinasabi sa inyo ng Diablo, may guilty ka, pakasalanan ka, grabe yung ginawa mo. Tanggalin na po natin yun. Kasi bago nilalang na tayo. Okay? At ang ating goal, sinless. Okay? Pero just in case nagkasala ka, babalik ulit tayo dito. Okay? He is our advocate. Our advocate paid in full. Okay? That's our pangalawang point. Okay? So his mission was complete. He finished the work of God, said to him, sacrifices for sin was accomplished. His death provided the final atonement for sin. Okay? Kaya namatay ang ating Panginoong Kristo. Kaya po, inaalala natin every mahal na araw. Kasi napaka-importante po nito. Kasi kung hindi ito ginawa ng Panginoong Kristo, baka yung guilt natin andun pa din. Baka tayo lang nagsasabi wala na tayong kasalanan. Baka tayo iligtas na sa harapan ng Diyos. Kasi kung maalala po natin, last December or January ba yun, pinag-aralan natin yung Revelation. There's a part dun sa na tayo ay haharap sa Diyos. Okay? It's guilty or not guilty. No, pero dahil sa Panginoong Kristo, kung ikay nanampalataya, sinutong yung buhay sa Kanya, nandun tayo sa part na not guilty. Why? Because of our Lord Jesus Christ. Ito yung ginawa niya. It is finished. Okay? Tapos na. Paid in full. Okay? Huwag covenant sacrifices for stupid. Hindi na tayo nagsasacrifice ng mga hayop-hayop. No? Gaya sa Leviticus, ating kasalanan ay napatawad na at nabayaran na in full. Okay? So, yun yung telestai na sinasabi po nun. Okay? The application. Ang katotohanan nito ay magbibigay sa ating mga mananampalataya na magkaroon ng confidence at pasasalamat. Alam niyo po, kaya po tayo may pananambahan sa Panginoon. Ito po nawa yung maging suklit, kapalit, or result ng kapatawaran natin na kukuha. Kaya sometimes, sa aking sarili,
ang question ko, ano ba yung pwede kong mailaan sa Panginoon? May balik sa Panginoon, may bigay sa Panginoon, para kahit paano naman ay hindi man masuklian, kundi bibigay sa Panginoon dahil sa grabe na ginawa ng Panginoon sa akin. Kasi wala na akong kasalanan eh. Yung guilty na sobrang makasalanan ko, tinanggal na yun ng Diyos eh. Ngayon, ano ba yung pwede kong gawin sa Panginoon? So yung gratitude, yung confidence, ibig sabihin ng confidence, hindi yung may duda ka pa sa sarili mo. Ay, talaga? Mapapatawad ako at pinatawad ako ng Panginoon. Talaga ba yung makasalanan ako eh? Kahit karaming kasalanan na ginawa ko. So, itong lesson na to, as a believer, magkaroon tayo ng confidence. He is our advocate, atonement, paid in full. Okay? Yung ating kasalanan. Provided, no? Na hihingi tayo ng tawad sa Kanya. Okay? Kaya importante na kilala natin ang ating Panginoon para malaman natin na yung ginagawa ba natin ay nakakasala na ba ako sa Panginoon o hindi. So, our forgiveness is not based on our goodness, but on Christ's sacrifice. Kaya, hindi ini-encourage na oh, nagkasala ka naman, sige, pumasok ka dito ng paluhod, lalagyan ko ng asin. Di ba gano'n? Mag-pray ka ng mga 10 prayer na ganito sa ulato. Magdala ka ng bulaklak, pumunta ka dun sa ganung lugar. Wala na po tayong sinasabing gano'n. No, kasi nga, tayo pinatawag na base sa goodness ng ating Panginoong sa Kristo. Okay? So kaya nga, may salitang by grace. Biyaya. Okay? Hindi karapat-dapat, pero binigay sa atin. Kaya sa part ng salvation, kiniklaim natin with confidence na wala tayong parte dito. Okay? Dahil Panginoon ang namatay, sinabi niyang it is finished, sa yung righteous one, hindi naman ako righteous eh. Kailan paano ako haharap sa Diyos Ama? There must be someone na tutulong sa akin, magiging abogado ko pagharap sa Diyos para ako mapawalang sala. Okay? So, confidence. Okay? Kaya pag sinabi sa iyo, oh, ikaw ba ay maliligtas? Ewan. Oh, hindi natin malalaman yan kung nandun tayo. So, wala na tayong ganong kaisipan. Why? Because it is finished. Yun yung sabi ng Panginoon. Okay? Jesus is our advocate who paid the price. Okay? Binayaran na. Bayad na. No, para yung kumain ka sa restaurant, tapos sabi ng waiter, magbabayad ka, ito yung aking bayad. Eh, sir, binayaran ni Jaire. Oh! Wow! Bayad na yung kayong ano. Oh, talaga? Yung tip na lang. Yung sabi, bayad na. Di ba parang nasarap ng feeling, pagkatapos mo kumain ng isang bagay, o di ba? Pagka kukuha ka ng sasakyan o bahay, no? Bayad na po yan, sir. Huwag ka ng ano. Di ba ang sarap sa feeling nun? So, yun yung ginawa. So, yung kasalanan natin, bayad na. Okay? Dahil sa Panginoong sa Kristo. So, dapat natin siyang purihin. Dapat natin siyang pasalamatan. Yung gratitude nga dapat everlasting eh. Diba? At kapag nagkakasala, wala na yung guilt feeling na hindi na kaya patawarin ng Diyos. Hindi ako aalis. Okay? So, number 3, Jesus is our advocate who leads us to obedience. Ito po yung mga bagay na supposed to be ay kailangan natin gawin dahil sa benepisyo or pagiging advocate ng Diyos sa atin. Dun sa verses 3 hanggang 6, nakalagay dito, gusto ko sanang balikan yung verse na to. So, basahin natin. Hindi ko na ilagay eh. So, basahin po natin ulit. Ano po? Yan, ang layo na. So, hindi ko na ilagay eh. Maganda kasi yung verse na yun. Lalayo na. Hindi nakalagay. No? Oo. Wala. Okay, so buksan natin ating mga Bible. Yan. Let's exercise our bibliography ba? Buksan natin ating mga Bible sa verse 3. Yan, verse 6. Yan. Tingnan natin yung mga yung Old
old ways natin. Si Rovic, basahin ka naman sa amin yung verse 3 hanggang 6. Ayan. Si Rovic na lang. Hereby we do know that we know him, if we keep his commandments. He that said, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him. But he who keepeth his word, in him burneth the love of God perfected. Hereby know we that we are in him. He that said, he abideth in him, both himself also so to walk even as he walked. Okay, thank you, Robbie. Napakalinaw So, yung pakalang point natin, he is our advocate who leads us to obedience. No? Sabi dito, we know that we have come to know Him if we keep His commandment. Ito, napaka-consistent ang Panginoon dito. Sa John pa din, di ba? If you love me, keep my commandments. Nasabi ng Panginoon, okay, if you love me, keep my commandments. Hindi lang sa salita. Okay, para malalaman mo na mahal mo talaga ako, sundin mo yung utos ko. Okay? Kabaliktaran nun, kung hindi mo sinusunod ang utos ng Panginoon, wala tayong magagawa. Ang interpretation talaga, hindi mo talaga mahal ang Diyos. Ganun din pong sinasabi dito. We know that we have come to know Him if we keep His commandments. Whoever says, I know Him, but does not do what He commands. Napakabigat na paratang. Ano sabi dyan? He is a liar. And the truth is not in that person. Okay? But if anyone obeys His word, love of God is truly made complete in them. This is how we know we are in Him. Whoever claims to live in Him must live as Jesus lived. Napakaliwanag. So, ang question talaga dito, paano mo malalaman ng Panginoon ay yung advocate talaga? Tinanggap mo talaga na that He is our advocate and atonement for our sins. Kung ika'y ligtas na. Okay? So, sinagot yan dito sa verses 3 hanggang 6. Napakasimple lang sinabi. Ganito lang yan. Kung talagang advocate ikaw ng Panginoon sa Kristo sa buhay mo, mamumuhay ka ang sumusunod sa Kanya in obedience, in love of God. Kasi kung hindi mo gagawin yon, sinungaling ka. Diba? Parang sakit mo. Niloloko mo ang sarili mo. Niloloko mo ang iba. Kasi hindi mo siya sinusunod. Kung talagang mananampalataya ka niya, believers ka talaga niya, susundin mo siya. Ito ay, ang maganda po dito, ang nagsabi po nito, apostol na sa Biblia, hindi pastor lang. O hindi kung sino man sa amin. Kasi, pwedeng pagdudahan pag sinabi ko to pwede akong mabash dito, sinungaling ka kasi hindi ka naman sumusunod. Yari ako dito, ibabash ako dito. Pero sabi to ng Biblia, sabi ng Panginoon, ito yung katotohanan. No? So, ang tanging paraan lang para malaman mo that He is your advocate, tinanggap mo talaga siya, ikaw iligtas, sa patawad ng iyong kasalanan, believers ka talaga, mananampalataya ka, sumunod ka. Okay? Kasi, sabi mong mahal mo ang Diyos, pero hindi mo siya sinusunod, Biblia na nagsasabi, you are a liar. So, katulad ito, talagang medyo mahirap na ating TV. Diba? So, bibili na tayo ng high-tech. Take worth 200,000. Yan. Pero, alam nyo, salamat sa Panginoon dahil sa katotohanan ito. Knowing Christ should change the way we live. Kanina, di ba sabi natin, ang goal talaga is to live a holy life. That's our goal. Okay? Kaya lang hindi nga natin magawa, kaya may advocate. So, pero dahil sa ginawa ng Panginoon na tayo ay pinapatawad, it is finished. So, ang goal natin, kilalanin si Kristo. So, pag nakilala natin siya, mababago yung pamumuhay natin. Okay? Mas mapapalapit na tayo sa perfection. Kasi yun ang goal Okay? Kaya, di ba, sa unang salita, my dear children,
Kaya ko sinulat ito para hindi kayo magkasala. So that's our goal. That's our main goal. Be a believer. Hindi lang tayo pinatawad na, ay, okay na. Save na ako. Pero, magta-translate ito sa pagbabago ng ating buhay. Ito yung sinasabi dito. Kasi kung hindi magbabago, sa tulong din ng Panginoon ito, may question sa ating Christianity. Okay? Bible na nagsabi, matatawag tayo ng Diyos na sinungaling ka. Ang sakit noon. Diba? Pero yun ang katotohanan eh. Knowing Christ should change the way we live. A true relationship with Jesus, ito yung produce niya, obedience, keep His commandment. Okay, kaya pag sinabi ng Biblia, ganito ang gawin mo, no choice ka. Kung sinabi ng pastor yun, pero based on Bible, ariin mo na galing sa Diyos yun. Pakumbaba ka, gawin mo. Mahirap? Yes. Pero sa tulong ng Panginoon, magagawa mo. At kung hindi mo nagawa, meron tayong advocate. Remember, it is finished. Okay, paid in full. Okay? Makakahingi tayo ng tawad. Love sa Diyos. Love for God is truly made complete in them. Madagdagan yung pagmamahal. Kung minsan, halimbawa, meron tayong ugali na, sabi, iba ko sa mga tao nito, parang mababang nila lang. Di ba? Pero unti-unti, yung pag-ibig mo sa kanila, sa kapwa mo, sa mga taong hindi ka mahal-mahal, ay nakakaya mo ng balin dahil sa tulong ng Panginoon. Dahil ito'y in obedience sa Panginoon. Kaya alam niyo po, isa sa hard question sa isang Kristiyano, paano ko mamahalin yung mga hindi ka mahal-mahal ng mga tao, yung mga difficult people na nakapaligid sa akin? Paano ko mapapatawad yung mga tao hindi naman karapat dapat patawarin? Alam mo, in obedience to God, with the help of our Lord, our advocate, atonement for sin, so, kaya natin siya mapatawad. Yung puso na lang natin na magpatawad ang next, ang hinihintay ng Diyos. Kaya natin gawin yan, in obedience, para hindi tayo matawag na sinungaling. Christ-like living, whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Ito yung closing, di ba, sa verse 6. Whoever claims to live in Him must live as Jesus lived. Kaya importante na kilalanin, pag-aralan ang buhay ng ating Panginoon. Ang dami yan sa New Testament. Di ba? Kaya alam niyo po, yung mga New Testament people, yung mga early Christian, lalo na yung mga Roman, di ba? Ang tingin parang baliw siya eh. Ano, patatawarin mo yung tao kung nagkasala sa iyo ilang beses? Ano mo, bibigyan mo ng tinapay yung bumato sa iyo ng bato? Di ba? Parang, grabe naman, di ba? Parang imposible. Pero yun ang buhay na pinapakita ng Panginoon na kailangan natin gayahin. Sabi po dito, para hindi tayo maging matawag na sinungaling sa harap ng Diyos. Okay? Yung bagong buhay. Key truths from this passage. No? When we fail in our daily responsibilities sa ating Panginoon, at work, at school, or at home, we are not without hope. Okay? Jesus stands as our advocate before the Father. Okay? We don't live in a guilt, but in gratitude. So tanggalin natin yung guilt feeling na yung sobrang lala ng kasalanan ko in gratitude dahil alam natin na mapapatawad ang ating kasalanan. Seeking to honor Him in our everyday choices. May mga pagpipili tayo ng mga gagawin in everyday of our lives. Susundin ba natin ang Panginoon, napalooban niya, or hindi? That's our choice. So in gratitude, piliin natin in obedience sa ating Panginoon. So knowing Christ, that Christ depends us, should move us to live differently. Kaya alam nyo, sa isang mananampalataya, no, He's a new creature. Sabi nga sa 1 Corinthians 5:17, so, all things are past. Wala na. Bago na ang lahat. So mamumuhay ka na as bago. Okay? Mahirap, pero kakayanin mo in obedience to God. Kasi kung hindi mo gagawin yan, Biblia rin sasabi, sinungaling ka, hindi ka Kristiyano. Kaya kung nabubuhay ka sa kasalanan, ito yung tamang pagkakataon para magpasalamat sa Panginoon na pinatawad talaga ako ng Panginoon. Lord, tulungan mo ako na baguhin yung aking pong kasalanan na ginagawa na ito'y mabago. In gratitude, dahil ikaw yung atonement eh. Ikaw yung aking advocate eh. Pag haharap ako sa Diyos, andyan ka.
para ipagtanggol ka sa Diyos Ama. At case close, napatawad ka na, wala ka na kasalanan, hindi ka guilty. Go ka na. Panginoon sa Kristo yan. Kaya lang, dito sa lupa, nawa ay mabago yung ating pamumuhay, showing honesty, patience, and love in our work, studies at saka family. Mababago talaga yung ano mo, yung pamumuhay mo. Our advocate not only forgive us, He's also transform us so that our lives reflects His character wherever we are. So our goal is to live a holy life. Okay? Hindi na magkasala. So, sa ating pong mga ginagawa. Pero just in case magkasala, may advocate tayo. So, paikot-ikot lang. So each day, let us come to Christ with confidence, walk in obedience, and live in a way that shows others the grace we have received. Ito yung ating natatanggap yung grasya na biyaya sa Diyos na kailanman hindi magagawa o walang makakagawa. Anumang relihiyon na meron ka, anumang tao na gustong magtanggol, pero ang Panginoong sa Kristo lang ang makakapagtanggol ang talaga sa atin. Okay? Jesus is our advocate when we sin. Jesus paid the atoning sacrifice for our sins. Knowing Jesus leads to obedience and Christ-like living. So, ililing po na tayo po ay magsitayo at tayo ay manalangin sa Panginoon. Nalalaman ko ng bawat isa ay ikinumit na natin sa Panginoon yung ating buhay. Inilala natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang challenge sa atin, yung verses 3 to 6, to live a holy life in obedience with our Lord. Marahil ay hindi tayo perfecto. Sinabi na rin ng Biblia. But let's commit ourselves sa ating Panginoon na let's reflect. So, lumalapit pa tayo kay Jesus bilang aking tagapagtanggol. Nahayaan natin lang siya na lamunin ako ng hiya or guilty. O baka marahil may mga guilty feelings pa rin tayo sa ating mga kasalanan. So let's all pray sa Panginoon na mabago yung ating perspective tungkol sa ating mga kasalanan, mga nagawang kasalanan o ginagawa sa kasalanan. Remember that our Lord is our advocate. He is the atonement for our sins. Gaano mang kalalim, palala yung ating kasalanan, ay kaya itong patawarin ng Panginoon. In return, in gratitude, mabuhay tayo ng obedience para ito ay nais ng Diyos. Katibayan sa ating mga sarili, hindi katibayan para makita ng iba, kundi katibayan sa ating sarili na Panginoon, tunay na ako'y anak mo, tunay na ako'y pinatawad mo, tulungan mo ako na magbago. So let's pray silently and ask God for the forgiveness of our sins. At magpasalamat tayo sumamba sa Panginoon. Let's reflect kung paano nakikita sa paraan ng aking pamumuhay araw-araw. Sa bahay man, sa paaralan lang, sa trabaho, na si Jesus ay aking advocate, tagapagtanggol. So sa mga desisyon, sa mga pakikitungo sa ibang tao, so nakikita ba na sinusunod ko si Kristo at nagsusumikap ba na mabuhay tulad niya? Dahil ito ang sinabi ng ating pinag-aralan. Dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Nalalaman mo yung aming puso. Salamat Panginoon that our Lord Jesus Christ, the atonement for our sins, He is our advocate. Siya yung tagapagtanggol po namin Panginoon sa inyo Panginoon. Guilty kami, makasalanan kami. Pero salamat Panginoon dahil sinabi ng Panginoon sa Kristo, it is finished. Tapos na ang lahat, paid in full. Salamat doon Panginoon sa kanyang sakripisyo. Dahil doon Panginoon ay nagpapasalamat kami sa kanyang ginawa. In return Panginoon, nais naming mabuhay na sumusunod sa inyong kalooban. Tulungan mo kami Panginoon na mas makilala pa ang aming Panginoon sa Kristo. Sino ba siya? Ano ba yung kanyang gustong ipagawa sa akin? Ano ba yung kasalanan na ayaw niya na ginagawa ko? Nawa ito'y malaman namin, Panginoon. Sa ganun, Panginoon, mabago namin yung aming pamumuhay. Lord, we are far enough para sa holiness, perfection na gusto mo.
Pero salamat, Panginoon, dahil sa aming Panginoon sa Kristo, pwede kami humingi ng tawad. Tulungan mo kami na mabuhay ng naaayon sa inyong kalooban. And help us, Lord, yung mga bulong ng mga kaaway, ng mga masasama, ng Diablo. Marahil kami binubulungan na kami makasalanan pa. Hindi dapat patawarin. Sobra ang aming ginagawa. Hindi ka talaga Kristiyano. Maraming bulong, Panginoon, sinasabi sa amin na nagdadahilan, na nagiging resulta ng paglayo. Wala kaming confidence sa inyong ginawa sa amin. Lord, tulungan mo kami na ito'y mawala sa amin pong mga isipan. At makita namin ang Panginoong Kristo ay sapat na para mapatawad ang aming kasalanan. And in return, in gratitude, Panginoon, mahalin ka namin ng buong puso, isipan, at kalakasan. Sundin ang inyong pong kalooban. Panginoon, salamat sa inyong pong kapatawaran. Salamat sa inyong grasya, biyaya, pagmamahal, at awa sa amin. Ang lahat po ito inidiling namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili tayo nakatayo at in response sa ating po